Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. Sa unang panel, ang mga miyembro ng track and field ay naguguluhan sa nangyayari dahil nakikita nila na kasama nila si Masaki sa silid. Nagsalita si Shima, tinanong niya kung anong nangyari kay Masaki sa pagkawala niya, at dagdag niya na nag-aalala siya sa kanya. Dahil sa nagsalita si Shima, nang walang galang sa pangalan niya, nainis si Masaki at nag-utos siya kay Torture. At ito ay binigyan ng isang sipa ni Torture si Shima, dahil doon naramdaman ni Shima ang sakit ng sipa niya. Natamba siya sa sipa ni Torture. Binalaan ni Frisha ang miyembro ng track and field, sa walang pagtawag kay Masaki-sama, ito'y ay pagkakahulugang na walang galang. Sinabi ni Frisha kay Masaki, kung itatapon na ba nila si Shima, dahil sa walang galang niya sa kanya. Sinabi ni Masaki, na ang Confident King lang, ang magpapasya kung tatapusin siya sa mga kamay niya. Sinabi ni Masaki sa kanila kung, naintindihan ba nila ang sinasabi niya. Dahil doon naintindihan ni Moribi, ang mastermind sa pagkidnap sa kanila ay ang Confinement King. Matapang na tinanong ni Tashiro kay Masaki kung ano ang ibinabalak nila sa kanila. Pinigilan siya ng mga kasamahan niya, dahil nakita nila kung paano sinaktan si Shima, dahil hindi siya nag-ingat sa sinasabi niya kay Masaki. Hinihingi ni Tashiro ang paliwanag ni Masaki. Ngumiti lang si Masaki kay Tashiro at tinawag niya si Frisha, para siya ang magpaliwanag. Pinaliwanag ni Frisha sa kanila na kaya sila nandito, dahil ang apat sa kanila ay nakagawa ng kasalanan. Dahil sa isa, sa mga paboritong prinsesa ng Confinement King. Dahil nagkasala sila ng krimen, sa paggawa ng masama kay Fujiwara. Pakiramdam ni Shiratori kung sino sa kanila. Nagbigay ng pagkakataon si Masaki sa kanila, upang ilantad ang mga kasalanan nila. Nagbigay siya ng 10 minuto, dapat ang 4 na taong iyon, ay dapat voluntaryo na ilantad ang kanilang katauhan. At ang kapalit ay lahat sila ay makakalabas maliban sa 4 na nagkasala. Nagtanong si Tashiro kung ano ang mangyayari sa mga nagkasala. Tumugong si Masaki, sinabi niya na pagpuputuli ang katawan nila, na maliit na piraso, at ito ay gagamutan ng uli, at tapos babalatan ng buhay. At sinabi ni Masaki sa huli ay iiwan nilang buhay, isang bagay na ipapadala sa kahon. Nag-uumpisa na magbiglang si Masaki. Kaya yung blonde na babae ay sinabi niya sa mga kasamahan niya na kung sino ang mga iyon, dahil ayaw niya masakot sa kanila. Sinabi ng kapitan nila na sinubukan niyang itraidorin ang mga kasamahan nila. Tumugon si Kayama na hindi nila siya kasama at gusto na niya makauwi. Sila ay patuloy pa rin nagtatalo kung sino sa kanila ang nakagawa ng kasalanan. Dahil doon may isang taong yumako sa kanila. Siya ang kanilang kapitan, na si Tashiro. Nalaman kaagad ni Masaki, na sinusuko niya ang buhay niya upang mailigtas ang mga kasamahan niya. Sinabi ni Masaki kay Tashiro, na wala na ang pagkakataon niya para mabigay ang magandang epekto, magkaroon dahil ang pagbabago, ay hindi na ito mababawi pa ng habang buhay. Sinabi ng kapitan na siya talaga ang gumawa nun. Nadismaya si Masaki kay Tashiro. Dahil doon kinonsider ni Masaki ang katapangan na pinakita ni Tashiro, dahil doon si Masaki ay nagdagdag ng kasiyahan sa kanila. Sinabi ni Masaki na lahat ng tatawagan niya ay kailangang lumapit sa kanya. Ang una niyang tinuro ang maingay na babae. Tinanong niya ang pangalan niya. Ito si Kayama Yui, at tinuro niya ang pangalawang babae ay ito, si Takaga Kei. Si Takasago Kei, siya ay nagkakaroon siya ng problema, dahil siya ay sikat sa mga lalaki, tinatawag siyang Sleeping Beauty. Iniisip ng isang miyembro ng track and field na lahat ng pinipili ni Masaki ay mga babaeng cute. At ang huli ay tinuro niya si Moribi sa Yori. Sinabi ni Masaki na lahat ng binanggit niya ay inassign niya na maging katungkulan nila maging inspector sa lugar na ito, ang kanilang tungkulin nila hanapin ang mga makasalanan na gumawa kay Fujiwara. Tinanong ni Kayama kung anong dapat nilang gawin. Sinagot ni Masaki na simple, ang gagawin nila ay lalatiguhin ang mga kasamahan nila, hanggang ang 4 na babae ay umamin sa pagkakasala. Sinabi ni Masaki na lalatiguhin nila ng 100 ulit, pero kung hindi nila sila lalatiguhin, ang inspektor na pinili niya ay matatanggal, at ito ay babalik sa pagiging parang baboy. Sinabi ng kapitan ng club ng track and field, hindi nila iyon gagawin. Tinanong ni Masaki na kung natatakot ba siya na hindi magustuhan ng kasamahan niya. Sinabi ni Masaki na hindi dapat sila mag-alala, dahil tretrituin sila ng maganda. Para sa mga mapanghimagsik, itatalaga niya ang kolektibong pananagutan at ipapataw niya ang malubhang parusa sa lahat. Gaya ng pinapagawa ni Masaki, bibigyan niya sila ng damit at pagkain. Hindi tinanggap ni Tashiro ang inaalok ni Masaki na maging inspektor niya.
Kaya nainis si Masaki kay Tashiro kaya wala siyang pagpipilian kung hindi palitan na lang siya. Kaya ang pinalit niya kay Tashiro ay si Shima. Ang buong pangalan niya ay Shima Natsumi. Inaalok ni Masaki, si Shima kung tatanggapin niya ang posisyon bilang inspector niya o gagaya siya sa kapitan nila. Nag-aalangan pa si Shima dahil nakikita niya ang mukha ni Tashiro. Kaya siya ay walang pagpipilian kaya napilitan siya tanggapin ang inaalok ni Masaki. Inutusan ni Masaki na sumunod ang 4 na tinawag niya kanina, at bukod doon sinabi nila na bibigyan nila ng pagkain, ang natitira mga baboy upang pakainin ng 2 beses. Binuksan na ni Masaki ang bukasan sa kabilang labasan. Si Moribi ay natatakot sa mga kasamahan niya dahil isa siya sa mga magpapahirap sa kanila. Bago umalis si Masaki, sinabi niya kay Tashiro na walang exception sa parusa niya dahil sa pagiging rebelde niya. Namangha sila sa nakita nila, ang nakikita nila ay parang na retro game dungeon. Pinaubaya na ni Masaki kay Frisha, at pinasama niya sila sa ibang silid. Dinala sila ni Frisha sa magandang silid ang 4 na miyembro ng track and field ay natutuwa sa nakikita nila. Tinanggal ni Frisha ang mga nakatali sa katawan nila, upang makakilos sila ng maayos. Naghanda si Frisha ng masusuot ng miyembro ng track and field sa kabilang silid. Ang kanilang kasuotan ay parang sila ay mga babaeng pulis na mga chicks. Nagtanong ang isang babae kung para saan ang suot nila. Hindi pinansin ni Frisha, bagkus pinasunod nila siya dahil may pupuntahan pa sila. Ginabayan ni Frisha sila sa dining room. Pinakita ni Frisha ang kabilang room, ito ang maganda swimming pool. Sinabi nila kapag may libre silang oras ay pwede nilang itong gawin libangan. Humanga si Shima sa napakayaman ng confinement guy kaya't nakalimutan niya lagyan ng king. Kaya nagalit si Frisha kay Shima, at ito ay bumunot ng patalim kay Shima. Sinabi niya na hindi niya pwedeng kalimutan sa dulo na lagyan ng confinement king, kaya sumunod si Shima dahil siya ay natakot kay Frisha. Nakarating na sila sa patutunguhan nila na dining room. Lumitaw sa kanila ang masasarap na pagkain. Sila ay natatakam dahil mayroon na silang maayos na kinakain. Sinabi ni Shima, ang pagkakaroon nila ng ganitong saklaw ng kagingkawahan ay medyo nakakatakot. Sinabi ni Fresia ang ganitong kasiyahan ay natural lamang dito. Kinuwento ni Frisha ang katauhan ng confinement king sa kanila, na siya ay mabuti sa mga sumusunod sa kanya, at ang mga sumasalungat sa kanya ay hindi siya magpapakita ng awa. At hiniling niya na matulungan siya. Ang kasalukuyang gagawin niya ay pakainin, at latiguin ang mga baboy sa umaga at gabi. Ito ay upang matukoy ang mga dakilang makasalanan. Kapag sila ay nahanap, ang pagtrato sa iba ay magiging mas mabuti rin. Tinanong ni Fresia kung tutulungan ba nila siya. Tumugon sila dahil kahit ito ay ibang paraan upang tulungan sila, ang mga kasamahan nila ay medyo mahihirap sa kanila. Dahil doon sila Shima, at kay ama ay naglayo na latiguhin silang lahat upang matulungan sila, pero si Moribi ay naiiba sa kanila dahil iniisip niya ang iba ay nababaliw na sila. Sa ibang eksena kung nasaan si Masaki. Binati ni Lily si Masaki, sa kadahilanan sa maganda niya, pinakita. Tinanong ni Masaki, kung anong ang nasa likod niya na ilaw, dahil medyo mainit. Sinabi ng ating kaibigan na demonyo, ang teorya niya ay nagpapahiwatig na kapag nais mong talunin ang iyong kalaban, dapat mong gamitin ang isang malakas na ilaw. Ang matinding liwanag ay maaaring magdulot ng stress sa ibang tao, bukod doon, ang mga kalaban niya ay mahihirapan makipag-eye contact sa kanya, nagkakaroon ito sanhi upang sila ay tumalikod sa iyo. Tinanong ni Masaki tungkol si Tashiro, mukhang linalabanan nila siya. Tumugon si Lily na minsan magkakaroon siya ng exception. At dagdag niya na mayroon siyang katauhan na sobrang may pananalig sa sarili. Ang naka-ponytail talaga iyon, ay dahil siya ang kapitan nila kaya tungkulin niyan protektahan sila kaya pinipilit niya sarili niya na hindi maging mahina. Dahil doon sinabi ni Lily, dahil si Tashiro ay may malakas na katauhan, at kung pakiramdam na niya ay nagkaroon siya ng pagkawala, at ito tinanggap niya, doon na sila aatake. Tinanong ni Lily si Masaki, kung hindi ba siya nagagalit sa miyembro ng track and field, dahil tumataas ang bilang ng mga babae ni Fumiya. Tinanggi ni Masaki, dahil kung nais ni Fumiya, kung anong bagay nagpapasaya sa kanya ay okay lang sa kanya. Sa ibang eksena kung nasaan ang ating bida. Tulad pa rin ng dati, nagiging masaya si Fujiwara sa ating bida kapag nakikita siya. Biglang isang taong tinawag siyang Koganie. Nalaman na niya si Fujiwara. Si Fujiwara ay natatakot sa babae ito dahil siya ang ate ni Teruya.